Magandang araw mga kaibigan. Medyo nakakabahalang balita itong bigyan natin ng reaksyon ngayon tungkol sa patuloy na panggigipit sa mga Dutertes. Nakakulong na nga ang ating Tatay Digong, na-impeach ang ating VP Sara. Ito ngayon, si Congressman Polong Duterte, sinampahan siya ng kaso. Sa Manila Times na article ngayon, May 2, sinulat ni Franco Jose Baronia. Title: Duterte's son and congressman faces charges of physical assault, grave threats. Babasahin ko A criminal complaint has been filed against Davao City 1st District Representative Paulo Duterte on Friday over allegations of physical assault and grave threats. Ang nagsampa po ng kaso laban kay Congressman Duterte ay isang businessman, Criston John Patria. Nangyari isang insidente sa isang bar sa Davao City in the early hours of February 23, 2025. Okay? According to official documents submitted to the Department of Justice, the altercation occurred around 3 a.m. at the bar on the corner of Villamor and Sobricari Street in Barangay Obrero. Patria, a 37-year-old resident of San Juan, Panacan, Davao City, accused the congressman of violating Article 265, physical injuries, and Article 282, grave threats of the revised penal code. Okay. Ang nag-facilitate sa kaso, ang CIDG, ang tauhan ni General Torre. The Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group has compiled substantial evidence, including CCTV footage from the bar, sworn affidavits from the complainant and investigators, chain of custody records, and photographic documentation of the incident. A USB flash drive containing digital evidence has also been submitted for review. The case has been formally endorsed to the Department of Justice National Prosecution Service for further evaluation. The Manila Times has been trying to reach the congressman and his office, but there have been no response as of this posting time. Okay. So ito, magyan natin ng reaction February 23, nangyari yung insidente. So ngayon lang na-file. So February, March, sobra 2 buwan. Pwede kaya hindi kaya politically motivated ito dahil nalalapit ng eleksyon? Tanong lang naman. But anyway, kinasuhan nga nila si Tatay Digong ng inciting to sedition nang dahil sa kanyang joke remarks lang yung 15 ka senador na ipagurgor para manalo ang wala. Kinasuhan. Si VP Sara, kinasuhan din ng NBI. Ano ba yung ikinaso? Ganito rin ata. Inciting to sedition and grave threats. Tapos
Yan, yung mas malaking kaso, yung impeachment o na-impeach si Vicky Sara. So, ito na ngayon si Congressman Pulong na ang nakasuhan. So, sinong susunod? So, huwag tayong magtaka kung ang susunod si Mayor Baste Duterte. But, ito lang, kung wala kang ginawa, wala ka talagang dapat, kaya, hindi ko alam kung totoo ba ito dahil allegation pa man lang ito at sana marinig natin ang comment ng kampo ni Congressman Duterte bukas ba o makalawa para malaman natin. Anyway, for evaluation pa lang ito na i-evaluate pa ng DOJ o Prosecutor's Office. Pag makatanggap na ng summon o subpoena, yun na. Formal na talaga. So, normal lang ito sa larangan ng politika. Basta sa Davao, yung mga surveys, wala na. Panalo ng mga Duterte. Sa mayor, I think 95% ang voters preference rating ni Tatay Digong. Si Nograles, napakababa. 92% ata si Tatay Digong, 5% si 5% si Carlo Nograles. Sa first district, malayo ang agwat. Si Mix Nograles, mga 4% lang ang kanya. Mas marami pa yung undecided voters, 5% undecided kaysa yung rating ni si Congressman Pulong, nasa 80%. So malayo, panalo na yan. Ano pa, si Omar Duterte, anak ni Congressman Pulong, second district, ganun din, malayo siya sa kanyang kalaban. Congressman Ungab, malayo rin, kaya landslide win ang kampo ng mga Duterte sa Davao. So ito, kibit balikat lang. Kaya relax lang po tayo. Ang bantayan yung bahay ng mga Duterte sa Davao. Kaya salamat sa mga Davaoenyo na nagbo-volunteer, na nagbabantay sa mga bahay ng mga Duterte para hindi mabiktima ng tanim. I don't know kung anong itatanim nila. Mabuhay ang mga Duterte. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Napod mi din sa sitio Paganan o among bisitahon tong nahatagan og gero og atong kuanon siya ko naa siya karon din he. Mag-ayo ta. Ayo! Mayong buntag. Musulod mi sining balay ha. Sige, tan sulod lang kay nauman na gyud. Nindot naman kaayo oh. Nakatop na gyud. Nindot na kaayo ang inyong atop. Nawala na tong Wala lang mga buslot. oh. Salamat kayo sa nagatag og Oo. gyud. O karon kuya ate unsa inyong maistorya bahin sa nahatag sa inyong ngayero nga nindot na kayo ang inyong atop oh. Salamat sa Ginoo. Salamat po sa nag-sponsor sa asin. O ginaot nga tanan katawhan ma-servisyo. Salamat sa Ginoo sa pagtanaw sa video. Salamat kay nakaatop na sadmi imbis kay buslot na tagaan ra gyud mi sa wala malugay nga panahon. Kuha na gyud mi di na mi ulanan ani. Salamat kayo sa tabang gyud. Kung wala pa ang tabang, dili pa gyud unta may makaatop. Salamat gyud mi sa kuan Ginoo og sa nag-sponsor ani nga asin. Og wala sila makahatag ani sa amo. Wala gyud mi kaatop kay kulang among kwarta. Igo ra gyud ipalit og konsumo.
ang sin wagi maigahin nga maipalit ika palit gyud. So salamat mi karon nga naa si kuan naghatag sa amo. Labi na sa iyang mga kauban ug sa nag-uban pod sa kang share. So, salamat kaayo.